May kabuuang 186 na dayuhan at Pilipinong manggagawa ang nailigtas noong Miyerkules mula sa isa pang malawak na Philippine Offshore Gaming Operator Complex kung saan nagsagawa ng raid ang mga otoridad kasunod ng mga ulat na ginagamit daw ito para sa human trafficking. Kung saan ang ilan sa mga dayuhang empleyado ay tinutorture umano at ibinebenta para sa mga sexual services. Ayon kay Casio, ang Lucky South 99 ay nag-ooperate sa Porac nang walang permit mula sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Ayon pa sa pahayag ni Casio sa mga reporters, inilabas ang warrant base sa reklamo na may nangyayaring human trafficking sa loob ng nasabing Rogue Pogo. Ang warrant ay para sa mga paglabag sa Republic Act No. 9208 o ang Anti-Trafficking in Persons Act, particular na ang sexual at labor trafficking. Ayon kay Casio, ang raid ay isinagawa dahil sa isang ulat na natanggap mula sa mga confidential informants na may isang babaeng dayuhan daw ang napag-alamang ibinebenta para sa mga sexual activities sa nasabing lugar at mayroon din umanong mga foreign nationals na tino-torture. Ang operasyong inilunsad ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ay ang pangalawang high-profile Pogo raid sa Central Luzon ngayong taon. Ang isa pang crackdown ay naganap noong Marso sa isa pang pangunahing gaming hub sa kalapit na lalawigang Tarlac, kung saan ang sinasabing alkalde ng bayan ay may kinalaman daw sa operasyon at siya ay kinwestiyon tungkol sa kanyang background na nagdulot din ng mga paghihinala na siya ay isang Chinese spy. Kabilang sa mga Pogo hub na na-shutdown kamakailan ay ang pinatatakbo ng Zunyuan Technology sa Bamban, Tarlac. Ang pagbawi ng ilang mga papeles sa administrative office ng Zunyuan ang nanghatak kay Bamban Mayor Alice Guo. Kalaunan ay ipinatawag si Guo sa isang pagsisiyasat ng Senado para sa kanyang di-umano'y pagkakasangkot sa Pogo firm. At sa mga katanungan na ibinato sa kanya dito, nakita na siya ay umiiwas at hindi nagtutugma ang ilan sa kanyang mga sagot, lalo na tungkol sa kanyang pagkatao at pagiging karapat-dapat sa kanyang posisyon. Ang isa pa sa iniimbestigahan kay Mayor Alice Guo ay ang kanyang pabago-bagong salin na isinumiti nitong 2022. Gawa ng ang malaking yaman niya umano, ay nabawasan ng malaki noong Hunyo sa loob lamang ng isang araw. Isang palaisipan umano kung saan nanggaling ang malaking yaman ni Mayor Guo. Base sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, ang mga ari-arian at utang umano ni Guo ay aabot sa 367 million pesos noong 2023. Kasama dito ang siyam na property niya sa Bulacan at Tarlac, maging mga dump truck, alahas, at share sa ilang kumpanya, pati na ang helicopter na sinabi niyang naibenta na niya sa isang British company. Bukod sa salin niya noong 2023, ay hawak na din ng Senado ang mga nauna pang mga salin ni Guo at nakakapagtaka umano na malaki ang pagkakaiba sa mga salin ni Guo. Noong June 30, 2022, nasa 429 million ang nakadeklarang asset ni Guo. Ngunit bigla itong bumaba matapos lang ang isang araw sa halagang 286 million pesos noong July 1, 2022. Nauna namang sinabi ni Guo na ang mga pera daw niya ay galing sa kanyang negosyo at binibigyan din daw siya ng pera ng kanyang ama. Ngunit hindi pa rin nito nakumbinsi ang mga senador. Nagsagawa naman ng executive session ng Senado na tatalakay sa mga problema sa Pogo. Dinaluhan ito ng mga security at intelligence agency ng gobyerno, kabilang sa talakayan ang pagkakasangkot sa Pogo at pagkatao ni Guo. Matapos ang executive session ng Senate panel tungkol sa pagkakasangkot umano ni Bamban Mayor Alice Guo sa Pogo operations, si Senator Risa Hontiveros ay nagbigay ng pahayag ayon sa kanya na papanahon na umano upang iakyat sa Pangulo ang problema sa Pogo. Tungkol naman sa tanong kung kasangkot nga ba si Mayor Alice Guo sa Pogo at kung mas malinaw na ba ang pagkatao niya. Ang sagot ni Senator Hontiveros ay, walang nakabawas o nakabura dun sa namumuo talagang opinyon ng komite na siguradong may kinalaman siya sa Pogo Hub dyan sa Bamban.
Dun pa lang sa documentary evidence, wala ring mas matibay na ebidensya na siya nga ay Filipino citizen. So nananatili talaga at lalo lamang naging solido yung mga tanong kung siya ba ay citizen o national ng ibang bansa at hindi ng atin. Isang letter of explanation naman tungkol sa mga issue na ibinabato sa kanya ang sinumite ng legal team ni Guo. Sinagot niya sa letter na ito ang aligasyon na ang nanay daw niya ay nagngangalang Lin Wenyin, ngunit ayon sa letter ni Guo, ang taong ito daw ay kasama sa mga kumpanya ng kanilang pamilya. Idinidiin din niya rito na ang ina daw talaga niya ay si Amelia Leal at hindi si Lin Wenyin. Base na rin sa lahat ng dokumento at hindi rin daw totoo na non-existing person si Amelia Leal. Sinabi rin niya sa letter na ito na hindi siya protektor ng Pogo at wala siyang kinalaman sa murder, prostitution, human trafficking at iba pang mga akusasyon. Dagdag pa niya maging ang kanyang ama daw ay wala ding kinalaman sa Pogo. Madalas daw itong naglalakbay upang pangalagaan ang kanilang negosyo at ang pangunahing negosyo nito ay embroidery na matagal na umanong tinatag dito sa Pinas. Samantala, ayon naman kay Senator Risa Hontiveros, hindi pa rin mas kumlaro yung identity niya kahit sa executive session. So kung ano yung hirap niya pagkatapos nung nakaraang hearing na sabi niya linisin ang kanyang pangalan, hindi po nabawasan yan. Baka pa nga nadagdagan. Madaling araw ng September 14, 2022, pinuntahan ng isang kagawad at security guard ang isang kalsada sa Barangay Kalumpang, Estancia dahil sa alingaw-ngaw ng mga putok ng baril. Pagdating ng kagawad at security guard, tumambad sa kanila ang isang puting sasakyan na animoy nahulog sa kanal. Nakita rin nila ang isang lalaking parang wala ng buhay at sa porma nito ay para pa itong nagtangkang tumakbo para isalba ang kanyang sarili. Pagkabukas sa puting sasakyan, nakita ng kagawad at security guard na may iba pa palang biktima sa karumal-dumal na krimen. Ang kasong inyong matutunghayan ay isa sa mga di makakalimutang krimen sa Iloilo. Kilala rin ang kaso na ito sa tawag na Estancia Massacre. Sa isang Instagram post, makikita ang pag-i-enjoy ng isang grupo ng magkakaibigan sa Bali, Indonesia. Ang mga magkakaibigang ito ay sina Chrysler Floyd Fernandez, JP Bosque at ang nobya ni JP na si Veronica Dizon. Masiyahin at madiskarteng tao ang magbabarkada at bakas rin sa kanila ang asenso at matiwasay na pamumuhay. Pinanganak noong January 22, 1995, si JP Bosque ay mayroong isang kapatid. Ang pamilya ni JP ay nakatira sa Lopez Haina Sur, Iloilo City. Nagtapos ng Tourism Management si JP sa John B. Lacson Foundation Maritime University. Base sa kanyang social media account, makikita na hindi maihahalin tulad si JP sa isang regular na university graduate. Mayaman at magaling pumorma si JP at sa murang edad ay nakapagpatayo na siya ng negosyo. Ang negosyo ni JP ay kilala sa tawag na MLKT, pinaikli at pinasosyal na tawag sa milk tea. Naging matagumpay si JP sa MLKT at gumawa rin siya ng mga iba pang negosyo tulad na lang ng Kopi na gumagawa ng mga masasarap, sosyalin, pero murang kape. Nahumaling ang masa sa mga negosyo ni JP, kaya naman nagtagumpay siya kahit na 2 taon pa lang lumipas. Mabilis na nagkaroon ng 5 branches ang negosyo ni JP. Kita rin sa social media ni JP na siya ay isang dog breeder. Nakuha rin ni JP Bosque ang titulo na Mr. Grand ng Iloilo City. Hindi lang sa milk tea at coffee nakatutok ang negosyo ni JP. Gumawa rin siya ng iba pang paraan upang dumoble ang kanyang income. Tumulong ang nobya ni JP na si Veronica Dizon sa pagpapalago ng mga negosyo ni JP. Nakita rin sa isang social media post noong September 2022 ang engagement ring na suot ni Veronica Dizon. Isa itong indikasyon na engaged na si JP at Veronica. Kahit na mukhang busy palagi si JP dahil sa kanyang trabaho at mga negosyo, nagagawa pa rin niyang magbakasyon sa ibang bansa kasama si Veronica. Walang lumabas na opisyal na impormasyon kung paano nagkakilala si JP at Veronica, pero posibleng nagkamabutihan ang dalawa dahil parehas silang business-minded. Si Chrysler Floyd Fernandez naman ay isa ring negosyanteng kaibigan ni JP.
Para makahanap ng iba pang oportunidad, lumipat si Chrysler sa London. Nakapagtapos si Chrysler Floyd sa degree na Business at Marketing at marami rin ang nagsabi na siya ay isang professional trader. Ayon din sa LinkedIn profile ni Chrysler Floyd, isa siyang co-owner ng restaurant na Sneaker Bar sa England. Sa isang sulyap sa social media profile ni Chrysler, makikita na hindi lang siya nakatutok sa pagkayod. Bagkus katulad ni JP, mahilig din magbakasyon si Chrysler at naniniwala siya sa tinatawag na work-life balance. Napuno ang mga social media accounts ni JP at Chrysler ng mga papuri tungkol sa kanilang buhay at pagsisikap. Ngunit guguho ang lahat ng ito noong September 14, 2022. Imbis na mga papuri, bumaha ng mga malulungkot na pakikiramay ang comment section ng mga accounts ng magkakaibigan. Dahil matatagpuan si JP Floyd at isa pa nilang kaibigan na si Mark Clarence Libaw ay makikitang patay na sa bayan ng Estancia. Nakita ang puting sasakyan na SUV sa isang tahimik at maaliwalas na lugar. Ang SUV na ito ay ang sinakyan ni JP at mga kaibigan niya bago sila natagpo ang patay. Sa gitna ng dilim at katahimikan, hating gabi noong September 14, nakarinig ng sunod-sunod na putok ng baril ang mga tao. Dali-dali ring pumunta ang Estancia Police sa lugar na pinangyarihan ng krimen. Hindi naging hadlang ang kadiliman ng lugar sa pag-iimbestiga ng mga pulis. Nakita nila agad ang SUV na nakatagilid sa kanal at di pa man nakakalapit ang mga pulis nang makita rin nila ang nakabulagtang katawan ni Chrysler Floyd. Base sa posisyon ng katawan ni Floyd, makikita na nagtangka pa itong kumaripas ng takbo mula sa SUV. Pagkabukas ng sasakyan ay nakita na rin ng mga pulis ang wala ng buhay na katawan ni na JP at Mark Clarence. Pare-parehas silang may tama ng bala sa iba't ibang parte ng katawan. Isinugod rin sila ng mga pulis ospital, umaasa na maisasalba pa ang kahit isa sa magkakaibigan. Sa kasawiang palad, diniklara ng dead on arrival ang magkakaibigan at di na sila naisalba mula sa kamatayan. Ayon sa investigasyon ng Scene of the Crime Operatives o SOCO, merong 5 basyo ng caliber .45 pistol, 2 deformed slug ng 9mm pistol at 14 na bala ng 9mm ang natagpuan sa crime scene. Pero ang nakakapagtaka rito ay kahit na maraming bala ang nakuha ng mga pulis, wala silang nakitang butas o pinsalang dulot ng bala sa sasakyan. Na-recover din ng mga pulis sa dashboard ng SUV ang isang 9mm pistol na posibleng pag-aari ni JP Bosque. Bukod dito, na-recover din ng mga pulis ang mga cellphone ng mga biktima. Sa gitna ng investigasyon ng SOCO, napag-alaman na hindi lamang 3 ang sakay ng SUV. Kasama rin nila JP sa sasakyan ang isa pa nilang kaibigan na si Jevron Paruhinog na nakatalagang magmaneho ng SUV. Mabilis na humarap sa mga autoridad si Jevron kahit na siya ay puno ng putik at balisa dahil sa nangyari. Tinuturing na isang himala ang pagkaligtas ni Jevron sa krimen. Ayon sa isinagawang interview ng mga pulis, sinabi ni Jevron na galing sila sa kanyang bahay kasama si JP, Floyd at Mark Clarence. Mayroon din silang dalang 7.5 million pesos at humiram din umano si JP kay Jevron ng ilang milyong piso. Nagkasundo ang magbabarkada na ibenta nila ang kanilang fishing boats at ang salapi mula sa benta ay gagamitin ni JP upang bayaran ang isang lalaking pinagkakautangan niya. Pagkaalis ng magkakaibigan sa bahay ni Jevron, madali silang nakarating sa lugar kung saan naganap ang krimen. Nilinaw ni Jevron na may 2 lalaking naghihintay sa kanila sa lugar. Sinabihan ni JP si Jevron na kilala niya ang 2 lalaking iyon, kaya pinahinto niya ang sasakyan. Lumapit ang isa sa mga lalaki at kinumpronta si JP. Sa gitna ng mainit na pagtatalo, bumunot ng baril ang lalaki at walang habas na pinaputukan si JP. Pagkatapos nun ay pinaputukan ng lalaki si Mark Clarence. Sa gitna ng pamamaril ng lalaki, sinubukang tumakbo ni Floyd, subalit nadapa siya, dahilan upang mapaulanan din siya ng bala. Ayon sa salaysay ni Jevron, kaya siya nakaligtas ay binwelta niya ang SUV sa kanal.
Pagkatagilid ng SUV ay mabilis na lumabas si Jevron at kumaripas ng takbo. Hindi na nakita pa ng mga awtoridad ang 7 milyong pisong salapi na nabanggit ni Jevron. Sa pasisiyasat ng mga pulis, nakita nila na walang natamong sugat si Jevron, kaya mabilis siyang nilipat sa proseso ng investigasyon. Negatibo rin sa paraffin test si Jevron, o sa madaling salita, walang natagpo ang bakas ng pulbura sa kanyang mga kamay at di rin siya nagpaputok ng baril. Agad na pumunta sa presinto ang pamilya ng mga biktima nang malaman nila ang nangyari. Humarap sa mga reporters ang ina ni JP kahit na matipid ang kanyang sagot sa mga katanungan. Posibleng hindi niya talaga alam ang mga transaksyon ng kanyang anak o kinukubli niya rin ang katotohanan. Itinanggi rin ng ina ni JP na may utang ang kanyang anak kay Jevron Paruhinog. Kita rin sa galaw ng ina ni JP na ayaw niyang sagutin ang iba pang katanungan ng mga reporters. Pinahayag naman ng tiyahin ni Mark Clarence na di siya makapaniwala na may kayang pumatay sa kanyang pamangkin. Nanawagan naman ang fiancé ni JP na si Veronica na wag basta-basta maniwala sa mga agam-agam na lumalabas sa social media dahil di pa tapos ang investigasyon. Dinagdag pa niya na ang dalang pera ni JP noong gabing iyon ay parehas nilang pinag-ipunan at pinaghirapan sa loob ng ilang taon. Dahil sa pahayag ni Veronica, lumakas ang anggulo na hindi pumunta si JP sa bahay ni Jevron para umutang. Isiniwalat rin ni Veronica na si Paruhinog talaga ang may utang kay JP at mayroon din siyang utang na 3 million pesos kay Mark Clarence. Dahil kontrobersyal ang investigasyon, itinalaga ni Police Brigadier General Leo Francisco ang mga magagaling na operatiba mula sa Regional Police Headquarters. Makikipagtulungan ang mga operatiba sa Estancia Police upang mahuli ang mga suspect sa naturang krimen. Pinahayag ni Francisco na ayaw niyang madaliin ang investigasyon upang hindi maapektuhan ang buong katotohanan. Ayon naman kay Mayor Jerry Trenas, dapat talaga ayusin ng mga pulis ang investigasyon at handa rin siyang magbigay ng 50,000 pisong pabuya sa sino mang makakapagbigay ng karagdagang impormasyon. Nanawagan rin si Congresswoman Julian Baronda sa mga investigador at law enforcement agencies na magtulong-tulong upang hindi maging cold case ang krimen na nagdulot ng pagkamatay ng magkakaibigang negosyante. September 20, 2022, binuo ng mga operatiba ang Task Force Palibosfer para maging sentro ng investigasyon. Ang Palibosfer ay hango sa mga unang baybay ng mga apelyido nina JP, Mark Clarence, Floyd at Jevron. Ayon kay Police Master Sergeant Francisco Lindero Jr., nakahanap na sila ng mga posibleng motibo sa pagpaslang sa mga magkakaibigang negosyante. Unang anggulo ang pagnanakaw dahil malaking salapi ang dala ng magkakaibigan. Ikalawang anggulo naman ang nadiskubre ng mga pulis na kahiligan ni JP sa online sabong. Kaya naman posible na ang pumatay kay JP ay isa sa mga pinagkakautangan niya at konektado sa sugal. Iniimbestigahan din ng pulisya ang sinabi ni Paruhinog na nagbabayad si JP sa isang babae sa online dating, dahilan kaya nagkautang si JP. Ang pangatlong anggulo ay inggit. Posibleng kilala ng mga biktima ang gumawa ng krimen at humanap lang ito ng tiyempo para ipatumba ang magkakaibigan. Konektado ang anggulong ito sa naunang pahayag ni Paruhinog na pinatigil ni JP ang sasakyan upang kausapin ang dalawang lalaki. Sa unang press conference ng Palibosfer, nilinaw na si JP talaga ang may-ari ng sasakyan at si Paruhinog nga ang nagmamaneho nung panahong iyon. Nagawa ring ilatag ni Paruhinog ang itsura ng isa sa mga lalaki dahil namukhaan niya ito. Dahil sa pahayag ni Paruhinog, nakagawa ng facial composite sketch ang mga investigador, ngunit posibleng hindi inilabas ng pulisya ang facial composite sketch sa publiko. Wala pang impormasyong lumabas tungkol sa sketch at maging ang Iloilo Police Provincial Office ay wala ring sagot tungkol sa issue. Parte rin ng Task Force Palibosfer ang pag-imbestiga sa mga cellphones ng magkakaibigan at nakipag-ugnayan na rin sila sa Regional Anti-Cybercrime Unit. Nanawagan ang mga investigador sa publiko na makipagtulungan kung sakaling nahagip ng CCTV ang naganap na krimen. Isang linggo pagkatapos ng press conference,
Lumabas ang impormasyon na wala pala sa pulisya ang cellphone ni Jevron Paruhinog. Pero nilinaw ng pulisya na nagbigay na sila ng deadline kay Paruhinog para i-turn over nito ang kanyang cellphone. Hindi naman sinunod ng kampo ni Paruhinog ang deadline na ito dahil hindi pa binigay ni Jevron ang kanyang cellphone sa pulisya. Wala rin namang magawa ang pulisya. Hindi nila mapuwersa si Jevron na pumunta sa presinto dahil kasama niya palagi ang kanyang abogado. Pero sinabi rin kalaunan ng mga investigador na pwede silang magpasa ng cyber warrant upang makuha nila ang impormasyon na nasa cellphone ni Paruhinog. Naniniwala ang pulisya na makakatulong sa kaso ang impormasyon sa cellphone ni Jevron. September 25, 2022, naihatid na sa huling himlayan si Mark Clarence. Sa parehas na petsa rin inilibing si JP Bosque. At noong October 4, 2022, nilibing na si Chrysler Floyd. Maraming kakilala, kamag-anak at kaibigan ang dumalo sa libing ng magkakaibigan. Ngunit lalong naging komplikado ang investigasyon nang lumabas ang findings ng medico legal. Ayon sa findings, nakatanggap si JP ng 3 tama ng baril. Tinamaan siya sa kanang bahagi ng balikat, dibdib at pisngi. Sinabi rin ng medical legal officer na nasa mataas na posisyon ang bumaril kay JP, base sa lokasyon ng mga tamang natanggap nito. Samantala, si Mark Clarence ay natamaan sa pisngi, kanang dibdib at kanang braso. May pasa rin siya sa noo at black eye sa mata. Dito na nagtaka ang mga investigador dahil ayon kay Paruhinog, 2 lalaki ang bumaril kay Mark Clarence. Hindi maintindihan ng mga autoridad kung bakit may pasa ang mga biktima at kung bakit may black eye pa si Mark Clarence. Kaya naman naging person of interest na si Paruhinog at naniniwala ang mga autoridad na ang lugar ng krimen ay isang madugong setup lamang. Noong October 4, 2022, pinuntahan ng mga investigador ang bahay ni Jevron Paruhinog. Pinuntahan rin ng mga investigador ang negosyong ice plant ni Paruhinog. Nagsagawa ng luminol test ang mga investigador, isang uri ng test para malaman kung may bakas ba ng dugo sa isang lugar. Lumabas na negatibo ang resulta ng test. Marami ang nadismaya dahil posibleng lumalim na naman ang takbo ng investigasyon. Hindi na rin masaya si Police Brigadier General Leo Francisco dahil sa bagal ng pag-usad ng investigasyon. Personal rin na bumisita si Francisco sa Estancia Police Headquarters upang humingi ng update sa investigasyon, ngunit wala rin siyang nakuhang konkretong sagot. Wala ring nakuhang malinaw na sagot si Francisco mula sa Task Force Palibosfer, pati na sa Iloilo Provincial Headquarters. Ang mabagal na proseso at pagtuturuan ng mga ahensya ang 2 dahilan kung bakit walang napupuntahan ang investigasyon. Pero pinahayag naman ni Francisco na iniimbestigahan na ng pulisya ang loob ng SUV upang matunton ang pagkakakilanlan ng may-ari ng baril na ginamit sa krimen. Dinagdagan naman ng mayor ng Iloilo ang pabuya. Ang dating 50,000 piso, ngayon ay 80,000 piso na. Bagamat di nagbigay ng reward ang governor, nanawagan naman siya sa publiko at mga maimpluwensyang tao na magtulungan upang maresolba na ang kaso. Nagpadala naman ang NBI ng mga magagaling na operatiba upang makatulong sa investigasyon, pero di rin umano nakatulong ang mga operatiba dahil hindi nila binahagi sa PNP ang karagdagang impormasyon na nakalap nila. Sa bagong pahayag ng mga operatiba ng task force, nilinaw nila na ang layunin ng investigasyon ng PNP at NBI ay mapagtagpi-tagpi ang pahayag ni Paruhinog at mga ebidensya sa crime scene. Makalipas ang ilang oras ng enactment investigation, walang bagong impormasyon na nakuha ang mga investigador. Hindi rin sapat ang ebidensya ng PNP upang ideklara na mastermind si Jevron Paruhinog. Nalaman rin na di pala gumagana ang dashcam ng sasakyan noong panahon na nangyayari ang krimen. Hindi rin nakatulong ang mga paunang impormasyon na nakuha sa mga cellphone ng mga biktima. Masama naman ang loob ng mga pamilya ng mga biktima dahil kahit na nagtulungan na ang NBI at PNP, wala pa ring nakasuhan sa krimen. Pinahayag naman ng Chief of Police na ginagawa nila ang lahat para umusad ang investigasyon at lumabas ang katotohanan. Pinuntahan rin niya ang pamilya ni JP Bosque
upang humingi ng affidavit, ngunit tumanggi ang mga ito at wala rin siyang nakuhang impormasyon. Kailangan ring magpadala ng NBI Western Visayas ng request sa NBI Manila at kailangan pang maghintay upang maaprubahan ang nasabing request. Dito talaga natin makikita ang mabagal na pag-usad ng investigasyon. Nagulat naman ang publiko nang magsampa ng kaso ang pulisya sa 10 kalalakihan, kabilang na si Jevron Paruhinog at ang kanyang kapatid. Sa pagsampa ng kaso, umusad ng konti ang investigasyon, pero umpisa lamang ito ng pakikibaka sa katarungan dahil mayaman at maimpluwensya si Jevron Paruhinog. Malaki ang posibilidad na matakasan niya ang kaso at posible rin niyang magamit ang kanyang yaman at kapangyarihan. Pagkatapos magsampa ng kaso, maghihintay ang 2 kampo sa resulta ng preliminary investigation. Dito, ilalatag ang mga ebidensya at uusisain ng mga abogado kung uusad ba ang kaso o hindi. Ngunit hindi nakumbinsi ng PNP ang Office of the Prosecutor na sapat ang ebidensya nila laban kay Paruhinog at 10 pang hinihinalang suspect. Isa sa mga sinampahan ng kaso na nagpaunlak sa interview ay ang dispatcher na si Michael Porras. Hindi makapaniwala si Porras na pinagbintangan siya ng mga autoridad na humarang sa puting SUV na sinakyan ni JP at mga kabarkada nito. Nilinaw ni Porras na hindi niya kilala si JP pati na ang mga kasama nito sa SUV. Pagsapit ng December 12, 2022, naglabas ng resolution ang Office of the Prosecutor tungkol sa sinampang kaso ng PNP. Ayon sa resolution, binasura nila ang kaso dahil hindi sinunod ng PNP ang tamang proseso ng pagkuha ng extrajudicial confession. Hindi pwedeng gamitin ng PNP ang mga lumabas na pahayag ni Paruhinog dahil walang pirma ng abogado ang affidavit. Kumbaga, hindi legal ang pahayag at hindi makatao sa parte ni Paruhinog. Hindi pwedeng gamitin sa kaso ang kahit na anong pahayag ng nasasakdal, lalo na ang mga pahayag na ginawa sa kamera, lalo na kapag wala sa tabi ng nasasakdal ang kanyang abogado. Nilinaw rin ng resolusyon na walang sapat na ebidensya ang nagtuturo para sa direktang dahilan ng pagkamatay ng mga biktima. Lumabas din ang impormasyon na 3 sa mga nakasuhan ay kamag-anak ng mga biktima. Nilinaw pa ng resolusyon na hindi magkakilala sina Paruhinog at Bosque, kaya hindi masiguro ng prosecutor kung paano nakapagplano ang mga ito na patayin si JP, Mark Clarence at Floyd. Wala rin umanong matibay na dokumento na nilabas ang PNP tungkol sa krimen. Dagdag pa rito, kinwestiyon ng prosecutor ang mga papeles na nagsasabing pinatay sa ibang lugar ang mga biktima. Hindi hinawakan ng prosecutor ang kaso base sa anggulong ito dahil kung sa ibang lugar nga pinatay ang biktima, mag-iiba ang jurisdiction ng ahensya na hahawak ng kaso. Nakasaad rin sa resolusyon na hindi nabasahan si Paruhinog ng Miranda rights, ang standard na proseso ng pulisya bago i-detain ang nasasakdal. Kapag hindi binasahan ng Miranda rights ang nasasakdal, hindi makatarungan ang pag-detain at labag ito sa konstitusyon. Hindi rin sapat ang pahayag ng security guard at barangay kagawad na rumisponde sa crime scene. Naabutan ng security guard at kagawad na tapos na ang krimen at di nila nakita ang aktwal na pangyayari. Binasura rin ng prosecutor ang kaso dahil ang basehan na pinatay ni Paruhinog ang magkakaibigan dahil sa utang ay isa lamang teorya. Sa panghuling parte ng resolusyon, pinahayag na walang sapat na ebidensya ang makakapagsabi na malapit ang nasasakdal sa pinangyarihan ng krimen. Ito ang malaking faktor na nakapagbasura ng kaso. Ayon sa makataong proseso, dapat maraming ebidensya ang makumpirmang konektado sa isang conviction. Nadurog ang puso ng pamilya ng mga biktima pero agad silang nagpasa ng tinatawag na motion for reconsideration. Mahabang proseso rin ang aabutin nito at may posibilidad rin na mabasura. Kaya naman sumapit ang Pasko na di kasama ng mga pamilya sina JP, Floyd at Mark Clarence. At noong Pebrero 2023, na-dismiss nga ang motion for reconsideration dahil wala pa ring nakitang mabigat na ebidensya laban sa mga nasasakdal. Sinabi naman ng Chief of Police na pwede siyang magpasa ng petition for review, ngunit kailangan pa niyang makipag-usap sa pamilya ng mga biktima.
hinggil sa proseso. May mga nagtatanong tungkol sa cyber warrant na nilatag ng mga investigador, ngunit hindi sapat ang impormasyon tungkol dito. Sa ngayon ay spekulasyon lamang ang pwedeng gawin ng publiko. Posibleng hindi inaprubahan ang cyber warrant dahil walang probable cause o matibay na ebidensya. Pwede rin na wala naman talagang pinasang cyber warrant ang mga investigador. Kaya naman mukhang papunta na nga sa cold case ang Estancia Massacre, tulad na lamang ng marami pang kaso dito sa Pilipinas. Hindi natin alam kung ano talaga ang nangyari kina JP, Mark Clarence at Floyd noong hating gabi ng September 14, 2022. Maging si Jevron Paruhinog ay tikom rin ang bibig, pati ang kanyang social media profile ay naka-private kaya mahirap siyang matunton at makuhaan ng pahayag. At 7 buwan matapos mabasura ang kaso, wala nang nakakaalam kung anong ahensya na ang kumikilos hinggil dito. Malamang ay nahaharap na sa dead end ang kaso at isang patunay na maging ang mga mayayaman ay di nakakakuha ng hustisya. Paano pa kaya ang mga mahihirap? Ngayon nalalapit na sa 2 taon ang anibersaryo ng Estancia Massacre. Lumalaban pa rin ang mga pamilya ng mga biktima at malaya pa rin ang mga salarin.